So, isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa, lalo na po sa mga nanonood po ng ating live stream. So, we want to welcome you once again on our service this Sunday. Maraming salamat sa bawat isa at salamat sa Panginoon. Tayo po ba'y nagagalak? Amen. Amen. So, tayo po ay magsisimula na po sa ating gawain. Kung saan man po kayo naroon, kanyahan po namin kayo ay tumayo. You can stand and sabay-sabay po tayo umawit sa ating Diyos na buhay. Amen? Sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bigyan po natin siya isang malakas na palakpak. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Bigyan po natin ating Panginoon, Diyos na makapangyarihan. Lord! Sa aking puso ay nasana.
Tunay na napakasarap pong magpuri sa Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Damang-dama natin ang presensya ng Panginoon ngayong araw na to. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng Panginoon. Hindi niya tayo pinapapabayaan. Hallelujah, Jesus. Ngayon, patuloy tayong lalapit sa Kanya. Bilang pasasalamat, ay patuloy tayong mag-aalay ng ating buhay sa Kanya. Patuloy tayong lalakad sa Kanyang kalooban, sa Kanyang banal na Espiritu. Amen. Hallelujah, Jesus. Patuloy natin awitan ng Panginoon. Yes, Lord, sa kabutihan mo kami narinig ng Panginoon. Tunay kang dakila sa aming mga buhay. Kung wala ka, wala po kami, Panginoon. Kaya patuloy kami lumalapit. Nag-aalay ng aming mga buhay sa iyo. Hallelujah, Jesus. Awitan natin ang Panginoon. O Diyos sa iyo. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay mo. Isa pa po. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay mo. Ikaw lamang ang nagtiwala
Aming Diyos Ama. Ang iyong likha, luluwa at Yes, Lord. Hallelujah, Lord God. Lord, maraming salamat sa panibagong umaga, Lord God, sa panibagong araw na ibigay mo sa bawat isa. Lord, maraming salamat po. Because of the praise and worship, we remember how great you are in our lives. Tunay nga na napakabuti mo. Tunay nga na hindi ka nagbabago. At tunay nga, Lord God, na inyong pagmamahal ang patuloy na nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa. Lord, maraming salamat sa mga pusong hanggang mag-alay ng oras sa iyo, Lord God, ngayong umaga na ito. Maraming salamat dahil kami po ay nagkaroon ng puso na hanggang makinig, Lord God, hanggang magpuri sa iyo ngayong umaga, Lord God. And I know na hindi biro ang aming mga pinagdadaanan ngayon, Lord God. Lalo pa, may kanya-kanya kami problema, Lord God, at meron din problema sa bansa, Lord God. Lord, I know na meron kang itinuturo sa akin, na meron kang gagawin na maganda sa nangyayari dito, Lord God, sa aming bansa. And I pray, Lord God, na ang mensahe na magdadala sa amin ng kalakasan ay patuloy na magsisilbing reminder at inspirasyon sa amin na magpatuloy lang naman sa aming mga buhay. Dahil alam namin na hagapin ka namin sa araw-araw. Lord, tinataas ko po sa inyo ang aming service, tinataas ko po ang mga makikinig, Lord God, patuloy ko po kami i-bless, and patuloy ko po sa aming puso isip.
Muli, tinatas naman lahat sa iyo. So, we glorify me. In this we pray. In Jesus' name. Amen. Praise God. God is good. Hope and I pray na nakasabay po kayo sa ating praise and worship dahil napakabuti at napakabuti ng ating buhay ng Panginoon. Amen. Sige po, if we have your Bible, turn with me sa New Testament in the book of Galatians. Galatians chapter 5, from verse 22 up to verse 23. Galatians 5, 22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, and faithfulness. Verse 23, last verse. Gentleness and self-control. Against such things there is no law. May God bless the reading of His Word. Again, let's come before the throne of God sa panalangin po. Taas po natin ang ating mga kamay. Everybody, let's lift our hands. Dumako sa Diyos sa panalangin. Amang banal, salamat at ikay napakabuti. Salamat sa pagkakataon na kahit ang ibang lugar ay lockdown, ang mga simbahan ay 10% o halos naka-livestream lamang, ay hindi po kami kayang pahintuin na magpasalamat, magpuri, at mag-aral ng iyong salita. Ikaw ang dahilan ng buhay, kaya kami hanggang ngayon ay buhay ay dahil sa iyo. Muli ay hinihingi po namin ang iyong basbas, ang iyong banal na talino, habang binubuli-buli namin ang iyong mga salita ngayong umaga, Panginoon. Salamat! Ikaw ang dahilan kung bakit kami laging nagpapasalamat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, lahat po tayo magsabing Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Everybody, come on. Everybody, let's give a clap of praise po sa ating buhay ng Panginoon. Amen. Our topic for the second Sunday na naka-livestream lamang tayo at walang face-to-face is entitled Be Gentle. O kaya sa Tagalog ay mahinahon. Tayo po'y maging gentle. Yung ating pong binasa is about the fruit of the Spirit. Siyang po yan. Pero ang kukunin lamang natin ngayon, ang pag-aaralan po natin ng pangalawa sa paghuli, the word gentle, mahinahon. Now, in my introduction, sabi po dito, ang ikaw ba'y merong bunga ng Espiritu? Tanong mo nga sa katabi mo, meron ka bang bunga ng Espiritu? Amen? At ang definition po ng gentleness is free from hardness, free from violence, and free from anything. Dapat po dito, delicate and moderate. Yung moderation po, ito po ay hindi masyadong extremely sad o kaya extremely happy. Stable, gentleness, mahinahon. Sabihin mo sa katabi mo ulit, mahinahon. Sige, mahinahon. Amen. Gentle. Tingnan po natin ang ating sarili. Masasabi mo bang mahinahon ka? O matapang ka? Masasabi mo ba sa isang mga sitwasyon na alam mong may mali, alam mong mahina ang kasama mo, nagagalit ka ba agad? Now, yan po ang ating pag-aaralan, pagiging mahinahon. Kasi kalooban po yan ng Panginoon eh. Yan ang isa sa hinahanap ng Diyos sa kanyang mga anak. Sabi mo sa iyong katabi, hinahanap yan sa iyo ng Diyos. Sige nga, hinahanap yan sa iyo ng Diyos. Sabi mo, hinahanap yan sa iyo ng Panginoon. Now, under it, number one, about gentle, our Lord gentleness. Sa Panginoon, ang ating Panginoong Jesus, nagpakita siya sa pagiging mahinahon. Yung ipinanganak lamang siya, hindi na siya, bagamat nagkagulo ang mga anghel sa langit. Pero nung dumating po siya sa lupa, bagamat hari ng mga hari ang Panginoon, walang trompeta, walang masyadong maingay, walang nagrarally sa labas, kundi it was a quiet arrival.
during his childhood. Now, pagdating po ng 12 years ng Panginoon, magmula 13 hanggang 30, tahimik po ang Bible. Hindi man lang sinabi ko anong nangyari sa Panginoon. Bagamat lagi po niyang hinahanap ang mga makasalanan, hindi para pagalitan, kundi para patawarin. Now, bilang mga anak po ng Panginoon, yung nakahuli po ang mga tao noon ng may babaeng nahuli, nagkakaroon ng adultery. Naalala po ba niya? Kasi during Jesus' days, pag ikay nahuli at ikay nagkakalulos sa iyong asawa, ikay papatayin sa bato. Isipin mo yun? Ang bato, dahan-dahan kang masasaktan at dahan-dahan mamamatay. Ang sakit. Yan ibinaksin sa iyo, minsan iba walang sakit. Pero purihin po ang Panginoon, kailangan po natin malaman ang pagiging mahinahon ng Panginoon dahil mahal po ng Diyos ang bawat isa. Yung sinabi ng Panginoon, lahat tayo makasalanan. Ang unang walang kasalanan ay unang bumato. May bumato ba doon sa babae? Wala. Remember that story? Doon sa mga nababasa ng Bible? At ang sabi ng Panginoon, ako rin hindi kita kinokondem. Remember Peter? Nung sabi ni Peter na over my dead body, Panginoon, kailanman hindi kita itatakwil. Pero sabi ng Panginoon, pag tumilao ang manok, ilang beses daw? 3 beses mo kong idininay. Hindi kinahiya. At nangyari ba yun? Amen. Bagamat si Peter ay nakakakita ng himala sa Panginoon, pero nung dumating ang puntos na kailangan niyang tumayo, hindi naman nagalit po ang Panginoon sa kanya, kundi lalo pa siyang minahal. Now sa Isaiah 40 verse 11, ano sabi doon? Let's go there. He tends his flock like a shepherd. He gathers the lamb in his arms and carries them close to his heart. He gently leads those that have the young. Now, ano po ginagawa ng Panginoon dito? Pag tayo po'y tupa ng Panginoon, pag tayo po'y anak ng Panginoon, mahal niya tayo. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Panginoon. Gentle ang Panginoon siya, di ba? Pag isang gamit ay mababasagin, di ba? Ano nakasulat doon? Fragile. Ibig sabihin, mababasagin. Maging gentle ka doon. Pag ang isang relasyon, hindi mo minahal, hindi ka maging gentle, ano pwede mangyari? Pwede yung masira. Di po ba? No, sa 2 Corinthians 10:1, dito sabi ng Panginoon, in meekness and He is a gentle Christ. Gentle po. Lahat ng Bible, sinasabi na ang Panginoon ay gentle kahit po ang iba, si Pablo, remember Paul? Salbahe po si Paul. Patay kung patay. Talagang lumalaban, mainit ang ulo. Pero ang ating Panginoon, He is a gentle God. Now, sabi sa Matthew 11:29, take my yoke and learn, for I am gentle and humble. Kunin mo ang aking pamato at matuto ka dahil ako'y gentle, ako'y humble. Kaya po, sa ating mga iniisip, dapat po tayo'y nagpapakumbaba. We need to be gentle. Sabihin mo sa katabi mo, we need to be gentle. Sige, kausapin mo yan. We need to be gentle. Amen? Now, ang buhay po, alam ba nyo dito sa mundo natin, he who shout the loudest get the service. Kasi ba niya? Kung sino ang mas malakas sumigaw, doon sumusunod ang tao. Pero kung babalikan mo ang katuruan ng Panginoon, you need to be gentle. Ulitin mo yan, sabihin mo sa katabi mo, you need to be gentle. Kung sabi mo, kalabit mo yun ako, hindi nakikita. You need to be gentle. Okay? Now, number 2, the effects of lack of gentleness. Ano ba ang epekto ng pagwala ng gentleness? We hurt people. We injured people. And we wound people.
sila. Di ba? Sabihin ng iba, ay, na-misinterpret niyo ako. Kasi daldal siya ng daldal kung ano sinasabi. Hindi siya nagpapakumbaba, wala siyang mahinaon na spirito. Ano nangyayari? Itong mga maingay na tao ito, sila ang madalas ma-misunderstood. Bakit? Kasi sila doon sigaw ng sigaw eh. Yan ang mga taong mahilig mag-quarrel, mahilig, kumbaga parang nag-aalam lagi ng away. Yan mga loud, mga maingay. Pero ang sabi ng Bible, ang lack of gentleness leads to distance. Pag ikaw pala medyo mayabang, maingay, mapaaway, yung ibang tao lalayo sa iyo. Subukan ba yan? Nung matapang, kung iyan si matapang, takbuhan na tayo. Kasi nga, ang feeling niya, ang tapang-tapang niya, ang feeling niya, nung idea niya, kailangan lagi. Ang sabi sa 1 Thessalonians 2:7, you need to be gentle among them, gentle with people. Sabi ng Bible, maging gentle tayo sa ating kapwa. Paano, pastor, pag maingay? Paano, pastor, kung palaway? Di ba ang palaway, dapat tapatan ng palaway rin? Di ba ng taong sumisigaw, dapat tapatan mo rin sumisigaw na rin? But that is not the point. Lagi at paulit-ulit sinasabi ng Biblia, kailangan mong maging mahinahon. Now, sinabi rin sa 2 Timothy 2, verse 24 to 25, and the Lord, sabi dito, and the Lord's servant must not quarrel. Ang isang lingkod ng Diyos, kung ikay anak ng Diyos, dapat maging lingkod ka ng Diyos. At kung ikay lingkod ng Panginoon, hindi ka dapat palaaway. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka dapat palaaway. Amen? Diba ang daming-daming tao? Kahit nung paman, di pa rin yung Kristiyano, palaaway na yan. Nung naging Kristiyano yung palaaway pa rin. Lahat sinusuwan, lahat pinupunan, lahat may comment, lahat inaaway. Pero sabi sa 2 Timothy 2:24, pag ikay Lord's servant, dapat hindi ka palaaway. Sabi mo sa katabi mo, pinapatawad na kita. Sige, pinapatawad mo na kita. Amen? Maraming palaaway. Kala nila mataas silang tao. Dahil nagiging palaaway sila. But that is the effect of lack of gentleness. Now, number 3. Why people lost their gentleness? Bakit ba ang mga tao nawawala ang gentleness sa kanila? Bakit? Many people don't have peace because they lack gentleness. Yan. Wow. Bago yun, pastor. Maraming tao walang kapayapaan dahil unang-una hindi sila mahinahon. Matapang sila. Tanong mo nga sa katabi mo, matapang ka ba? Matapang ka ba? Tapang mo lalo pag, di ba, pag nasa katwiran, tapang nga. Lahat lalabanan. Kahit professor nga lalabanan, tapang. Ang tao mo palang walang gentleness, walang kapayapaan. Sipin mo yun, ha? Yan ang sinasabi ng Bible. Dahil yan ay totoo at inuutos sa atin maging mahinahon tayo sa Panginoon. They think that they are superior of others. Di ba? Ang isang taong sabihin na natin breadwinner ay medyo maingay sa bahay. Pero pag ikaw ay estudyante, sipin mo yan, hope na nakakasunod ka. Di ba pag estudyante ka dahil ikaw ang binibigyan ng baon, binibigyan ng load, binibigyan ng pagkain, di ba tahimik ka lang? Estudyante ka eh. Pag ikaw'y nagkatrabaho na at nagbibigay ka na ng pagpakain, pang-grocery, pang-palengke, pang-kuryente, pang-tubig, lahat-lahat, alam ba niyo, lumalakas na boses niya. Oo, nakukuha niyo ako doon. Yung dati, estudyante yan, na binibigyan ng pera, binibigyan ng loan, tahimik lang yan. Pero pagmula ng kumikita niya, pagmula ng nag-aambag na yan, lumalakas na rin ang boses. Ano nangyayari? Nawala na ng gentleness.
kumita na eh. Kasi nagkaposisyon na eh. Kasi ang tingin niya sa ibang tao, maliit. Ang tingin niya sa ibang tao ay small time lang kayo o big time na. Kaya nung boses niya, ang lakas na. Nawawala na ng spirito ng pagiging mahinahon. Minsan, akala ng iba, pag matapang, okay yan, pinapalakpakan. Hindi yan ini-small, hindi yan tinatapang. Hindi ko naman po ibig sabihin na pag ikaw ay inaagrabyado na, ikaw ay niloloko na, hindi ka palalaban. No. Bilang mga anak ng Panginoon, pag nasa katuwiran tayo, nandiyan ang Panginoon at tutulungan niya tayo. Amen? Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, kailangan mo maging mahinahon. Sige. Amen? Hindi ko mo may pera ka, sigaw ka na ng sigaw. Utos ka na ng utos, hindi ka na mahinahon. Pero salamat sa tulong ng Diyos, babaguhin tayo ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, babaguhin ka na Diyos. Sige, sabi mo, babaguhin ka ng Diyos. Amen. Now, number 4 and last, gentle in action. Amen? Gentle. Minsan, pag ikaw ay naglalakad, lahat na sipo mo, lahat na tapakan mo, lahat na talisod mo, lahat na sipa mo, ang tapang mo kasi. And again, paulit-ulit sinasabi, isa sa fruit of the Spirit, kailangan mong maging gentle. Minsan ako, dahil medyo tumatanda na ako, tumatapang ako. Pag nagdadrive, pag nasa restaurant, natambagal ng waiter, diba? Gusto mong sumigaw. Sapagkat pag sumigaw ka, mapapansin ka. Pero if you study God's Word, paulit-ulit sinasabi ng Biblia, maging mahinahon. Hindi ko po ikaw nagpapasweldo, ikaw ng boss. Sigaw ka na ng sigaw. That's not the point. Ang sabi ng Bible, anuman ang iyong posisyon, you need to be gentle. Isipin mo yun, eh? Ano ba tingin ng tao sa iyo? Tapa? Parang toro na umuusok ng ilong at may mga sumay na suwag ng suwag pag mga hindi niya nagustuhan ng sitwasyon. You're not gentle. That's not the Bible na sinasabi ng Bible, uy, maging mahinahon ka. Sapagkat ang mga taong mahinaon ay merong kapayapaan. Yung sigaw ng sigaw, ako, magulo isip niyo. Yung sigaw ng sigaw, ako, hindi makukontento sa buhay. Sapagkat if you are a Christian, you should have gentle in action. At sa tulong po ng Panginoon, basahin nga natin ng Proverbs 25:15. A gentle tongue can break a bone. Grabe, no? Hindi pala kailangan sumigaw. Yung gentle lamang ng pagsagot ay kayang sumira ng buto. Hindi ko po sigaw sila ng sigaw, panalo na sila. Kasi ang Biblia lagi nagsasabing, anak, dapat ikay maging mahinahon. Alam po ba nyo, kung iisipin natin ang ating buhay, Paul tayo, dami nating Paul kay Lord eh. Pero salamat, binabago po tayo ng Panginoon. Amen? Sa tulong at sa kalakasan ng Panginoon, magiging maayos po. Tayo po lahat ay ito. Sige po. Habang tayo nakatayo at saan ka man? Nasa kwarto mo, nasa kusina, nasa sasakyan. Let's think about yourself at ang Panginoon. Ilan na ba nasigawan mo? Ilan na ba ang nabuliwan mo? Ilan na ba ang inaway mo? Ano
Ano ba ang tingin ng mga tao sa iyo? Palaway? Parang toro na pag hindi nagustuhan ang sitwasyon ay inaaway ang lahat. Ang paalala ng Diyos ay maging mahinahon. Marami po tayong nagawang mali. Akala natin na gusto yun ng Diyos, pero hindi po pala. Ang maganda po sa Diyos, pag tayo'y bumalik sa Kanya at humingi ng tawad, patatawarin niya tayo, pero sasabihin niya, sin no more. Ayawan mo yung ugaling pangit. Ayawan mo yung ugaling mapataway. Yung mapapuna sa ibang tao. Yung madalas manuwang at namimili ng tao. Sapagat hindi ang kalooban ng ating Panginoon. Amen? Tayo po'y mananalangin. At lahat po tayo'y sapol sa pagiging gentle. Sapagat ang kalooban ng Diyos ay pagiging mahinahon sa Kanyang harapan. Amang Banal, lumalapit po kami sa iyo. Humihingi ng kapatawaran. Madalas ay ang aming iniisip ay yung aming pride, yung aming ego, yung aming mga katwiran. At dahil doon, sumisigaw kami, napapaaway kami, dahil may posisyon kami at may pera kami, minsan bumubuliw kami doon sa mga walang posisyon, sa mga walang pera. At akala namin that's the right way na pagiging anak mo. Muli mong binuksan ang aming isipan at puso na bilang yung mga anak, sino man kami, magulang man kami, anak man kami, boss man kami ng kumpanya, empleyado man kami, sino man kami, ang dapat pa rin makita ay ikaw sa aming puso. Patawarin mo kami, Panginoon. Turuan mo kami maging daluyan ng iyong pagpapala. Turuan mo kami pag meron kaming kausap, ang naitataas lagi ikaw sa aming buhay. Hawakan mo, O Diyos, ang aming ugali, ang aming pagsigaw, ang aming isipan. Alisin mo ang pride namin, ang iyabang namin. Turuan mo kaming magpakumbaba sa bawat isa. Sino man ang aming kaharap, sino man ang aming kausap, ang iyong dakilang pangalan ang patuloy na maitaas. Pasbasan mo at hawakan ang mga nanonood ng live stream, malapit o malayo. Ikaw, O Diyos, ang aming kailangan. Salamat. May tagumpay lagi sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ibinabalik namin sa iyo ang papuri at ang pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, sa lahat po tayo magsabi, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Everybody, Amen. Thank you, Pastor, sa wonderful message. So, ngayon po, tayo ay sa offering and tithes. So, sa pagbibigay po ng offering and tithes po natin, dalawa po ang way para magbigay po sa BDO and sa GCash po. So, sa BDO po, ang number po ay sa BDO po is 000-630-142 and 491. Sa GCash number naman po ay 099-8978-2760. Ang pangalan is Jemima Fresco. So yun po, and that's is yung ating offering and tithes po. So ngayon po, we will be closing our prayer sa service na ito. So let's pray po. Lord, sa araw na binigay mo, Lord, sa linggo na ito, Lord, and
and sa aming life na ito, Lord. Lord, sa mga taong nasa bahay, Lord God, as you protect them, Lord God, kayo po bahala. Bless each and every one of us, Lord God. And Lord, sa salita, Lord God, kanina na you teach us to be gentle, Lord God, and ikaw po makita sa aming mga buhay, Lord. And Lord, sa mga mahal namin sa buhay, Lord God, kayo po bahala. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you and see you next Sunday po. God bless.